Sa kabila ng pagkakansela ng prangkisa ng Sunshine Media Network International o SMNI, nananatili pa rin ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy na inisyu ng komite ng House of Representatives sa legislative franchises. Sinabi ni Komite Chairman at Parañaque City 2nd District Rep. Gus Tambanteng na ang kamakailang desisyon ng House na bawiin ang prangkisa ng Suarezag Media Corp. Na nagsasagawa ng SMNI ay hindi nangangahulugan na ang contempt citation at arrest order laban kay Kibuloy ay nai-invalidate na. Ang mga order na inilabas ng House laban kay Pastor Kibuloy ay nananatili dahil ang mga ito ay may kinalaman hindi lamang sa pagbasura ng prangkisa ng SMNI, sabi ni Tambanteng sa isang text message. Idinagdag niya na may mga House resolutions pa ring nakabinbin na may kinalaman sa SMNI na nakabinbin sa komite. Noong March 15, naglabas ang komite ng isang contempt citation at arrest warrant laban kay Kibuloy dahil sa pagkakabigo na dumalo sa isang pagdinig sa mga paglabag sa prangkisa ng SMNI. Isinagawa ng komite ang 6 na pagdinig mula Nobyembre ng nakaraang taon, ngunit walang isa man sa mga ito ang dinaluhan ni Kibuloy, na nagtatag ng telebisyon na network. Noong nakaraang Miyerkules, inaprubahan ng House ang House Bill 710 sa ikatlong at huling pagbasa upang bawiin ang prangkisa ng SMNI. Sinabi ni House Deputy Majority Leader at Tingog Party List Rep. Jude Asedra na ang pag-aproba ng HB 710 ay hindi agad na nagpapawalang bisa sa arrest warrant. Ang arrest warrant ay dapat na opisyal na bawiin sa pamamagitan ng isang aksyon ng komite o sa pamumuno ng House. Ito ay isang opisyal na hakbang na dapat gawin, dagdag pa ni Asedra. Binigyang diin niya, gayunpaman, na maaaring isaalang-alang pa rin ang malubhang mga konsiderasyon tungkol sa dalawang order. Hindi maaaring pabayaan ng kapulungan na magkaroon ng ganitong klaseng pangyayari kung saan ang isang tao ay ayaw dumalo sa mga pagdinig sa kabila ng paulit-ulit na imbitasyon, ayon sa mambabatas. Sa tingin ko, hindi pa rin po tama yung relihiyon ni Kibuloy. Wala naman po ako nagbabago, hindi ako nagbabago. Sa tingin ko, hindi pa rin yun ng tamang paniniwala. Pero ginagalang ko yun. Di ba ho? At hindi ko pakikialaman yun. Okay? Kasi i-define natin. Yung iba, namimix na eh. When they speak about Kibuloy, ano laging paninira nila? Appointed son of God, kung ano-ano pa, tithes, forced labor. Sandali, ano ba issue nyo talaga? Ang issue nyo ba yung relihiyon ni Kibuloy o yung politika ni Kibuloy? Linawin natin. Yun ang hirap sa inyo eh. Pinagsasama nyo ng magkaibang bagay. Sino ba nagsabi sa inyong, sa tingin ko, appointed son na si Kibuloy? Hindi yun ang punto dito. I am with Kibuloy because inaapi siya sa ating batas. Binibigyan siya ng injustice. Issue ito ng isang mamamayang Pilipino, hindi ito issue ng pagiging pastor lang ni Kibuloy. Huwag nating pag-usapan yung relihiyon. Ang issue dito yung politika. Mga gunggong. Di ba? Kasi yung iba dyan maraming laging pautot na din, yung ba ginagamit nila, akala ko ba, you own the universe and the ganito, bakit di mo patigilan ng mga kaso-kaso? Diyan mo makikitang walang mahina ang theology ng mga tao na to eh. You do not use that kind of argument. Why? Because, di para mo na rin sinabi, hindi pala God si Jesus. Kasi si Jesus ka pinako sa krus eh. Di ba? You do not know your theology. The problem with you, minimix nyo yung politics into theology. Hindi yan ang usapan. We're not talking about the religion of Kibuloy here. We are supporting Kibuloy because of his fight against terrorism, against corruption. Yun ang sinusuportahan natin. Not because of religion. Hindi ho nagbabago ang pananaw ko sa relihiyon.
Melanie de la Cruz, hindi ako sumanib sa KOJC. Tanga lang. Hindi ko sinasabing tanga yung mga sumali, ha. Ang sinasabi ko, huwag kayong tanga, kayong mga humuhusga ng relihiyon doon sa mama. Eh kung laitin ko kaya yung relihiyon na pinapaniwalaan nyo? Gusto nyo? Maglaitan tayo ng relihiyon dito, tingnan natin kung sino mananalo. Oh. Gusto nyo ba, dibatihan tayo ng relihiyon? Wag ako. Bakit yung mga pinaniniwalaan nyo, rapist din eh. At altar boy pa yung mga pinaniniwalaan, yung mga ginahasa nila. Huwag tayo maglukuhan dito, mga tarantado kayo. Huwag ganun. Totoo naman eh. Magbasa kayo ng libro nyo. Kasi alam nyo, wag nyo akong gaguhin sa pakiging kasabihin ninyo masamang tao si Kibuloy dahil sa relihiyon niya. Mga gago ba kayo? Nakita mo ba ang kasaysayan ng Kastila sa Pilipinas? Kung paano tayo pinagbabayad sa indolence? Alam niyo indolence? Para pumunta ka sa langit, kailangan mo magbayad? Sinong gagong naniniwala doon? Oh, sige, alam niyo yung batas, alam niyo yung theology niyo? O, saan ang galing yan? You do not know that. Tama, mali. Hindi nyo kasi alam yan eh. Diba? Alam nyo? Hindi. Kaya nga nagalit si Rizal, diba? Naalala nyo? Kinakawawa yung mga Pilipino, lumuluhod, tas nagbibigay. Para lang mapunta sa langit. Tas sisisihin nyo yung tights ni Kibuloy? Eh, mga ukin ninawa kayo. Diba? May pamisa pa kayo sa patay? Ilang araw yung 40 days? Bakit 40 days? Para 40 days kinakat kong ang pera nyo? Tapos magagalit kayo kay Kibuloy, may tights. Gago, di ba? Oh. Wala. Tigil-tigilan nyo ako sa katarantaduhan nyo. Hindi nyo alam ang kasaysayan ninyo. Kung paano tayo nilinlang ng mga Kastila dyan. Kakalimutan ninyo? Ang kasaysayan nyo? Nag-aral ba kayo ng Rizal? Sino may Rizal subject dito? Hindi ka alam mo bakit ako naiinis? Yun talaga ako, doon ako naiinis eh. Napaka-hipokrito ng mga Pilipino. Nakala mo kung makapalait kay Kibuloy dahil sa paniniwala niya. Akala mo yung sinalihan nilang relihiyon, napakasanto. Tuktukan ko kayo eh. Wag ako ha. Mana ako kay Brad Ellie. Hindi, biro lang. Huwag mo na idamay yung tao. Ikaw naman, no? Kaya damay mo pa eh. Kaya wag na nating pag-usapan yan. Dahil hindi yan ang issue natin dito. Ulitin ko, hindi ang issue natin ay relihiyon ni Kibuloy. Ang issue natin dito, yung bilang pang-uusig sa karapatan ng isang Pilipino na hinusgahan mo na bago ka padalhin sa Senado. Yun ang issue natin dito. At alam natin ang kasaysayan ni Ontiveros na mahilig magtanim witness. Kasaysayan, kaya nga ako nagtataka eh. Alam mo bakit ako nagtataka? Ha? Makinig kayo! Makinig kayo! Alam mo kung bakit ako nagtataka? Etong mga tanso, kayong mga loyalistang supot, di ba? Galit na galit kayo kay Ontiveros tuwing kinakawawa niya si Marcos noon. Pero ano, ngayon kakampi nyo na? Gago! So ano yun, nagbago na si Ontiveros? Kung dati tarantado si Ontiveros sa pananaw ninyo, ngayon mabait na siya? Di ba? Doon pa lang, basag na kayo eh. Sabog na kayo dun eh. Dati naniniwala kayo na si Ontiveros, ganito. Tapos ngayon pinaniniwalaan niyo yung sinasabi niya? Ano katarantaduhan yan? Gago! Tama, mali. Huwag na nating pag-usapan ng relihiyon dito. Kasi nga ulitin natin, ako naniniwala ako, hindi sa relihiyon, kung hindi sa relasyon mo sa Diyos. At ikaw ang nakakaalam kung totoo yan o hindi. Nobody can judge you kung sino ba dito ang maliligtas o hindi. Okay? Linawin natin yon. Only God can see ang puso mo. Kasi sa mata ng tao, pwedeng mabait ka, bait-baitan ka. Di ba? Pero ang nakakakita lang ho niyan, Panginoon. So, wag na nating pag-usapan yan. Ang issue natin dito, yung karapatan ng isang mamamayang Pilipino na dumaan sa due process. Bakit? According nga dito sa aking kodiko. Ayan o, nakasulat o, oo, ayan. Basa.
Article 3 Bill of Rights. Section 4, no law shall be passed. Mali, hindi pala yan. Mali. Sorry naman. Ito pala, sa kabila. Article 3, Section 14. Number 1, which provides that in all criminal prosecution and the accused shall be presumed innocent until the contrary is proved by evidence beyond reasonable doubt. Di ba yun na sinasabi doon? Yun ang presumption of innocence. Beyond reasonable doubt. Alam mo ibig sabihin ng beyond reasonable doubt? Ha? Walang kaduda-duda. Ibig sabihin, even 0.01%. Hindi possible yun. Kailangan walang kaduda-duda beyond reasonable doubt. Anak ng tutsa. Dinismiss na nga nung una, inulit na lang ngayon eh. Binuhay na lang ni Remulla yung kaso uli eh. Di ba? Tapos, itong mga bangag vloggers, akala mo, wag ka na magtago sa batas. Batas! Tuktukan ko kayo, baka batas lang ni Atty. Libayan yan. Anong batas na pinagsasabi ninyo? Yung warrant na yon, Senado lang ho yun. Anak kayo ng tutya, oo. Yun ang nga sinasabi dito. Kasi itong mga bangag vloggers, feeling kasi nila, guilty na kaagad si Kibuloy. Wag ho, daanin natin sa tama. Daanin sa tamang korte. Doon natin dali ng usapan. Yung warrant na sinasabi ngayon, sa Senado ho yun. Pautot ni Ontiveros ho yun. Imakins B, salamat po. Hindi, isipin nyo na lang, napakasimpleng logic po nito mga kababayan. Napakasimpleng logic. Tanungin ko kayo, bakit kayong mga loyalistang tanso noon galit na galit kayo kay Ontiveros? Tapos ngayon pinaniniwalaan ninyo, nagbago ho ba si Ontiveros? Hindi, kayo ang nagbago. Nabudol na kayo ng tuluyan. Nino, nung mga bayarang vloggers nila,